ang bagong James Santos' Channel. Bagong tema, bagong boses, may komentaryo. Ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Ang mapapanood ninyo ay ang sagutan ng Ang Dating Daan at ng Ang Tamang Daan ng Iglesia ni Cristo sa telebisyon. Halina at atinang panoorin. Nililigaw yung tao nitong mga walang yang ire. O, ulitin natin yung kapiraso na at pakinggan yung bayan ha. Aaminin nung isa niyan chuchuwariwap na botismo talaga ang pinag-uusapan. Aaminin nung kanyang sidekick doon na botismo talaga ang pinag-uusapan, hindi ordinasyon eh. Ibalik lang natin yung kapatid na... Narinig, kapatid na Rabil. Dahil nga dyan sa karikatura na nahandiyan sa kanyang magasin. Ito po. At dyan merong kasing naka-retrato dyan na binobautismo naman yan, hindi naman inoordinahan. Pero ang sabi ko nga sa kanya, bakit dito sa karikatura, sa iyong magasin, ay sa ulo nakapatong yung kamay? Ang sagot niya, may clearance. Yan daw, dadaos-dos, patungo sa balikat. At doon lang mapapansin mo. May clearance daw, at sabi ko raw, yan nyo ha, hindi sinungaling. Sabi ko raw, may clearance at padaos-dos sa balikat. Meron ba kayo narinig na padaos-dos na sinabi ko, mga kababayan? Wala eh. Dinadagdagan talaga para lang makapuntos. Pagkaganyan naman ang puntos na gagawin, para ka lang makapuntos, iimbento ka ng kasinungalingan, hindi na tama yung ginagawa niyang mga tao na yan. Yun lang salitang padaos-dos, wala akong sinasabi. Wala naman tayong sinabi na yun yun ordinasyon. At dadaos-dos sa balikat. Wala eh. Pero sinasabi niya na, sabi ko raw ganon, ulitin natin yung party na yan. Inoordinahan. Pero ang sabi ko nga sa kanya, bakit dito sa karikatura, sa iyong magasin, ay sa ulo nakapatong yung kamay? Ang sagot niya, may clearance. Yan daw, dadaos-dos, patungo sa balikat. At doon lang mapapansin mo Kaya tama ho yung nasabi namin sa inyo Itong taong ito parang nahulog sa kumuloy habang kumikilos. Kaya sa Biblia, mayroong banggit huwag mahirap anyang sumikad sa matulis. Kung totoo na doon sa binabautismo nila, ang kamay ng nagbabautismo ay dumadaos-dos patungong balikat, kaya may clearance daw po. Ba't ang mga binautismo nila, hindi ho ginawa ng ganyan? Maging yung pumunta po sa ating tanggapan na isa nga po yung sa kanyang idinadaing, hindi naman daw po siya pinadaos-dusan ng kamay patungong balikat. Rabil, lalo kayong matatawagan ng pansin, mga magulang at mga kaibigan, pagka narinig po ninyo itong sinasabi ni Eliseo Soriano tungkol dito sa audio tape na aming iparirinig sa inyo. Mabuti siguro ay pakinggan na ninyo, mga gili naming taga-subaybay. Sali ng media sila, yun ang ginagamit nilang batayan. Kaya yung ulo ron dahil may ulo, yun ang ginagamit nilang batayan para sabi, ang pag-ordinasyon daw sa ulo, papatong ang kamay. Sabi ko, pinsula ko, hindi sa ulo. Pero wala ko sinabi, nasa balita. Sino mo? Maliwanag po na narinig natin, mga kababayan, na mahigpit na tinututulan, pinasisinungalingan ni Mr. Eliseo Soriano na meron daw siyang, wala raw siyang sinasabi, kapatid na Rene, kapatid na Ramel, na sa balikat ipapatong. Babalikan lang po yung kanyang sinabi doon sa naunang tape na ipinarinig namin sa inyo. Ang sabi po niya, sa Biblia kasi, ang pagpapatong ng kamay
ay ipinapatong sa balikat. Tinan niyo ha? Sa balikat. Hindi man Pagkatapos na naloloko masagot ko itong niya, mga binawi- magkakabarkadang ito, kapatid na Josel. Ano? Yung isang binasa, yung isang sinasabi nila rito, tape ng usapan namin ni Brinyosa. Opo. Ano? Tapos, sabi ko sa balikat, ano? Ngayon, meron silang kinuha na namang isa pang tape. Na ang sabi ko rito, ang sabi ko tutol ako, hindi sa ulo. Pero wala akong sinabi na sa balikat. Opo. Ayan. Ito, ibang pagkakataon ito eh. Ha? Ibang pagkakataon ito. At itong pinarinig nila rito, hindi nila pinakita kung sino naman ang sinasagot dito. Hindi nga po. Ha? Wala silang premise kung sino ang sinasagot at kung saan ang galing yung usapan. Opo. Kaya ito, para bang yung ginagawa ng unggoy sa channel, na pinagduduktong yung hindi magkaparehong instansya. Para pagkontrahin. Oo, para pagkontrahin. Pagka ganyan ang gagawin itong mga taong ito, talagang niloloko na nila sarili nila, niloloko pa nila miyembro nila. Oo nga po. Dahil, yung sinabi ko, wala akong sinasabi na sa balikat, saan punto ito? Ha? Ito ba'y ordinasyon? O ito ba ay sa bautismo? Ba't hindi mo inumpisahan sa dapat na umpisa? Yan, dapat pakita mo sa tao kung sino kinakausap ko rito. Iba kasing pagkakataon nito eh. Kasi dun sa isa, kay Nelson Brinyosa, ang sinabi ko, sa balikat. Dahil ang pinag-uusapan namin doon, yung pag-aatang ng tungkulin, ang ginamit kong talatay 9:6 ng Isayas. Di ba? Basahin natin yung 9:6. Ganito po ang nakasulat sa 9 at 6 ng Isayas, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. At ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, pangulo ng kapayapaan. Nakita mo? Yan ang sinasabi, maaatang sa balikat. Ang pamamahala, ano? Ngayon, itong kanilang ipinarinig na isa, wala kang malay kung saan ito galing. Hindi nila ipinakita ang umpisa kung bakit sinabi kong hindi sa balikat. Kasi doon sa una, sinabi ko sa balikat, ginamitan ko ng talata, ano? Opo. Bakit ko sasabihin na hindi sa balikat kung ito rin mismo ang pagkakataong ito, kapatid na Opo. hindi dapat makakahalata si Brinyosa, no? Ba, sinabi mo, Mr. Soriano, ngayon lang, sabi mo sa balikat eh. Tapos papalitan mo, sabi mo hindi sa balikat. Magkaibang pagkakataon nito. Tama po. Magkaibang instansya. Naging ugali na po nila na basta makuha lang yung gusto nilang patulugin, puputulin na doon yung tape at yun na yung bibigyan ng Kaya nga, conclusion. ang tao namang maisip at nag-iisip, ba mag-iisip ng 2 beses bago maniwala sa kanila. Opo naman. Hindi po pwedeng basta ka naniniwala kung may utak ka. Okay, tuloy natin ng ligaya. Pakinggan nyo ulit. Kita mo, yung kanyang may pattern eh. Hindi ba? Halimbawa, doon sa unahan ng ating pagtalakay, doon sa unang paglilingkod natin sa ating mga kababayan, ay tinalakay natin kung sino ang katuparan nung hinuhulaan sa Isayas 46:11 na doon ay mayroong binabanggit na tao Itinulad sa ibong na mandaragit. itinulad ang gawain sa ibong mandaragit. Kaya may banggit pong ibong mandaragit mula sa silanganan. Ang sabi ni Ginoong Eliseo Soriano, hindi maaaring ang katuparan yan ay ang kapatid na Felix Manalo, kung ang pinag-uusapan doon, taong ibon. Wala akong Hindi naman sinasabi nung sinabing taong kaya ibon na yun. Oo. Ang Ngayon, Wala kaya akong niya sinasabi din- nun. Napakasinungaling mo. Hindi ako papayag dyan na niloloko mo buos ang bayan ng Pilipino. Meron ba ako sinabi nun na taong ibon yun? Wala eh. Kaya nga, yan ba yung pinakita na natin noon? Opo. Nung nakaraan natin broadcast? O naipakita naman natin? Wala akong sinasabing taong ibon. Pero ikinakarga nila sa bibig ko, yun di ko sinabi. Ganyan mandaya yung mga magkakabarkada na yan. Siguro yan ang natutunan nila sa sugo nila. Di ba, no? Tuloy natin kapatid namin. Mandaragit mula sa silanganan. Ang sabi ni Ginoong Eliseo Soriano, hindi maaaring ang katuparan yan ay ang kapatid na Felix Manalo, kung ang pinag-uusapan doon, taong ibon. Talang hindi naman sinabing ganyan taong ibon. Oo. Ang Ngayon, sabi, kaya niya ibong mandaragit. Kaya niya idinidi na taong ibon,
hinahanapan niya kasi ng pakpak ang kapatid na Felix Manalo. Ginawa kong literal eh. Oo. Taong ibon. Para bang Ibong andar na. Parang ganun siguro. Nakita niya siguro, napanood sa TV. sa mga drawing. Oo, sa mga, meron sinasabing, may mga nagdo-drawing noon, ano ha? Ngayon, ay parang ngayon na sustinihan niya yung kanyang paninindigan at si Kristo, Taong ibon. ang taong ibon. Ibon may pakpak. Naghanap ngayon siya ng talata na Walang kwenta pakpak. ang ginagawa Kailangan nila niya eh. yung talata. Dahil ang inaatake nila, yung hindi ko sinabi. Hindi nagdag nila eh. O ako naman na ngayon ang magsusuri. Sige po. Saan ba ipinapatong ang kamay? Ha? Nandito ba yan sa susunod kapatid na yung pagpapato ng kamay? May karugtong ba? O sige, mamaya ako na lang tatalakayin. Kasi gusto kong daanan ito eh. Naririto kasi sa pasugo, si Mr. Manalo, nagpapatong ng kamay sa inuordinahang nakaluhod. Ay, nakaluhod po. Mm. Sa kanyang Nakaluhod sa kanya. Naku, ha? Tapos pinapatong ng kamay sa ulo. Ulo. Yan. Sabi ko, kahit saan mo pag-aralan, kahit saan diwa ng Biblia, mali ito eh. Oo. Alam mo kasi, isang pagkakataon, Isang pagkakataon, may lumuhod kay San Pedro eh. Ano pong nangyari? Itinayo ni San Pedro. Bakit daw po? Ayaw niya. Tao rin ako, sabi niya. Sa mga apostol, ganun ang pangyayari. Yung anghel nga lumuhod nagpatira pa si Juan. Ayaw din ng anghel siya, feeling Nakaluhod sa kanya. feeling contented siya na nakaluhod sa harap niya yung tao at pinapatungan ng kamay sa ulo. Ayon. Ito ang nag-bring out nito ay si Sino? Brinyosa. Opo. Yung ang pinag-umpisa ng usapan namin yung sa ating caricature dun sa Ang Dating Daan magazine. Na pinag-uusapan doon, di naman ordinasyon Bautismo. Pinag-uusapan doon, bautismo. Inamin naman nila Apo. Kaya lang, dinuktungan nila nang hindi naman kasama doon sa usapan. Ngayon, para sundan ko yan, pinakikita ko lang sa inyo, mga kababayan, ang tinututulan ko kasi itong nilagay pa nila sa pasubo nila Sa cover pa. Biro mo, isa ka ministro ng Diyos, sabi mo. Pumapayag kang ang kapwa mo tao, lumuhod sa harap mo. Opo. Di ba? Wala akong alam na ministro ng Diyos na yung kanyang kapwa-tao pinaluhod sa harap niya. Yan. Yan ang pag-uusapan natin. Kung yan daw ay nandun pa mamaya, saka na lang natin, tuloy na natin yung ating pinakikinggan. Kailangan niya ngayon talata na may banggit na pakpak, kaya nakuha niya yung Mateo 23:37. Mantalang ang may pakpak po doon, hindi naman ibon kundi manok. Kinahing manok. Ayun. Kung, Doon sa 23:37, hindi naman daw ibon ang may pakpak doon, kundi manok. Opo. Talaga palang itong mga ito hindi naniniwalang ang manok ibon. At isa pa po, lumalabas, payag sila doon sa 23:37 ng Mateo na yung manok ay may pakpak, pero yung nasa Isayas, ibong walang pakpak. Oo, ibon walang pakpak. Ayaw nila na may Opo. pakpak Pero mandadagit. Kasi, ang pinanggalingan niyan sabi kasi nila, si Manalo raw yung ibong mandaragit. Opo. Ang sabi ko, yung ibong mandaragit sa Isayas, may pakpak yun. Pakpak. Bakit may pakpak? Ibon Natural pagka ibon may pakpak, bird. Oo. Ha? Bird. Pag sinabing bird, may pakpak. Ha? Pag may nagsabi sa akin na mayroong bird na walang pakpak, kahit kapiraso lang, hindi ako papayag. Hindi ba kapatid? Hindi kayo papayag na Hindi ako papayag. Kaya nga nasa qualification na bird dahil may pakpak Isa po pala na palatandaan para nalagay sa kategoryang bird. Oo. Dapat meron siyang Pakpak. pakpak. Pag wala siyang pakpak, hindi siya bird. Kahit meron siyang paa. Oo. Palong. Oo, Ganon. yun. Basta hindi siya bird. Pag wala siyang pakpak. Ano ang ibig ko sabihin? Ito palang magkakasama to, hindi naniniwala na yung ibon, yung manok, ibon. Ha? Hindi pala sila naniniwala. Kulang ng aral sa zoology to. Si Kabularan. Saka yung nasa gitna, ano pangalan nun? Hindi naman daw sinasabing ibon, kundi manok. Para bang pinag-iba yung manok at ibon,
Nasa kategorya rin na ibon yung manok eh. Hindi ba, kapatid na Dani? Opo, pa kaya lang nakakapagtaka. Kung walang pakpak yung nasa Isayas, paano naman ito makapagdadagit ha, panunsilyo? Ha? Hindi, ang ibig ko sabihin kasi, kaya ako sinasabi yung nasa Isayas may pakpak. Dahil nga ang ginamit na termino, ibon. Ibon nga po. Ibong mandaragit. Hindi ibong mandarambong, kundi ibong mandaragit. Di ba? Opo. Ibong mandaragit, syempre, pag sinabi nga ibon, may pakpak. Opo. Kaya ako nga si Kristo, inihalin tulad sa inahing manok dahil ang inahing manok may pakpak din. Di ba? Yan ang inaatake nila dyan eh. O ngayon, tuloy natin yung kanilang sinasabi. 37. Mantalang ang may pakpak po doon, hindi naman ibon kundi manok, inahing manok. Kung sa literal po, mapapansin nyo, yung pong sisiw ng inahing manok, dinadagit po yan ng ibong mandaray. Kung literal po. Nga lang, ginawa ni Ginoong Soriano, kahit pa ba inahing manok ang naroon, inalisan niya ng pakpak at kinabit na sa ibon. Kasi ang importante sa kanya, May pakpak. pakpak eh. Yun ang importante sa kanya. Kaya pakpak ng ipis yan. Kung mo nakita niya sa Biblia. Inalisan ng pakpak yung inahing manok, ikinabit sa ating Panginoong Kristo. Hindi intelligent discussion yung ginagawa nila. Dahil wala tayong sinabing ganun eh. Wala tayong sinabing Invento ganun lang eh. yun. Na inalisan natin ng pakpak yung Inahing manok. May pakpak nga yung inahing manok eh. Opo. Pero kung may pakpak yung inahing manok, yung sinasabi sa 46:11 ng Isayas, may pakpak din yun dahil ibon yun eh. Di ba? Tama po. Ayun, ang sinasabi ko. Ngayon, hindi kasi sila naniniwala na may pakpak yung ibong mandaragit. Ganun nga. Kasi ang paniwala nila, si Mr. Manalo yun. Kasi nga naman, pag naniwala silang may pakpak yun, hindi lalapat kay Mr. Manalo dahil walang maipakitang pakpak si Manalo. Ayo. Hindi nila alam ipaliwanag. Iba yata may papakita eh. Ang kabularan. Oo, mahirap. Kasi hindi lalapat sa paniniwala nila sapagkat walang pakpak si Mr. Manalo. Ako tinitindigan ko, yung ibong mandaragi, May pakpak. sa Isayas, may pakpak. Ibon kasi kaya may pakpak eh. Wala tayong anumang sinasabing masama o mali siya o anuman. Kundi, talagang ang ibong mandaragit ay may pakpak. Apo. At ang katunayan, dito sa kanilang pasugo, may pakpak talaga, oh. Isayas 46:11, hindi raw si Zero. Pinatutunayan nila si Mr. Manalo nga raw. Ang karikature, may pakpak, oh. Ibon. Oh, mukhang hayok na hayok tong ibon to, eh. Pinakikita mo ba? Nakita mo. Mukhang galit na galit yung mukha, eh. Nung ibon, oh. Matalim na matalim yung mata, eh, oh. At matanda na ito. May tahid na yung mga paa. Ngayon, ito raw ay si Mr. Manalo raw yan, sabi nila. Ang sinasabi ko naman, hindi pwede si Mr. Manalo dahil walang pakpak si Mr. Manalo. Yun nga po, at may sila may... Hinahanapan ko raw ng pakpak. Ako raw, basta raw pakpak, kahit daw pakpak ng ipis. Sabi, kahit kay pakpak ng ipis yan, kung mo nakakita sa Biblia, inalisan niya ng pakpak ang inahing manok at ikinabit sa ating Panginoon sa Kristo. Hindi intelligent discussion yung pinag-uusapan ng tatlo eh. Dahil wala naman akong sinabing pakpak ng ipis. Opo. O kaya inalis ko yung pakpak ng ibong nung inahing manok at dinala ko sa Isayas. Hindi. Talagang kahit wala yung 23:37, May pakpak talaga yung 46:11 dahil ibong mandaragit yun. Opo. Di ba? Ravenous bird, ang sabi sa Biblia. May pakpak talaga yon. Ngayon, ba't ko pinaninindigan na may pakpak yung ibong mandaragit? Kasi, ang Diyos may pakpak eh. Diba? May pakpak ang Diyos. Hindi mo kayang alisin sa Biblia yan, bularan. May pakpak ang Diyos. At kung si Kristo'y Diyos, may pakpak siya. Diba? Opo. Yun ang nun eh. Yun ang biblical logic nun eh. Si Kristo'y Diyos, kaya siya may pakpak. Kaya nga, ipinakita niya sa kanyang sinasabing, sabi pa nila, simile. Yung sabi ni Kristo, makailang kung inibig tipunin Israel ang iyong mga anak sa ilalim gaya ng isang inahing manok na nagtitipon ng kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay aayaw ko ayo. Yung pagmamalasakit at pagmamahal ni Kristo na matipon ng Israel sa
itipunin niya, ang pagtitipong tinulad niya sa pagtitipon ng isang inahing manok sa kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Meaning, kung ito'y pagtutulan, may pakpak nga si Kristo. Para matipon niya, kagaya nung inahing manok yung kanyang mga sisiw. Oo, yung mga sisiw. Dahil kung walang pakpak ang Panginoong Kristo, hindi na simili po ito o wala nang pagkakatulad. Hindi niya nasasabihin yung ihahalimbawa niya pa sa inahing manok. Wala naman pala siyang pakpak. O, di ba? Eh, sana sinabi niya lang, iniipon ko ang inyong mga anak gaya ng kangaroo na inilalagay sa kanyang bulsa ang kanyang sana ganun ano. Hindi simili lalabas dahil kaya niya sinabing inahing manok, alam niya may pakpak siya talaga. Katulad. Dahil ang Diyos ay may pakpak. Basa sa awit, kapatid na Willie. Ganito po ang nakasulat sa 36 at 7 ng awit. Napakamahalaga ng iyong kagandahang loob, O Diyos, at ang mga anak ng mga tao ay nanganganlong sa ilalim ng iyong mga pakpak. May pakpak ba? Wala. Meron. Kaya yung Emmanuel, may pakpak yun. Kasi yung Emmanuel ay Diyos. At yun si Kristo, may pakpak yun. Brother Eli, baka naman kaya hindi sila naniniwalang may pakpak kasi hindi nga sila naniniwalang Diyos si Kristo. Hindi. Kaya ayaw nilang maniwalang may pakpak yung ibong mandarag. Kasi si Mr. Manalo raw yun, wala silang makitang pakpak kay Mr. Manalo. Gano'n. Yun ang logic nun Hindi niya diba? makuha yun. Kaya masyado nilang ginigiba yun na pinalilitaw na walang pakpak yung nasa Isaya. May pakpak yun. Kasi pag tinanggap nila sa ating may pakpak, kailangan maglitaw sila ng pakpak ni Manalo wala silang malilitaw. Opo. Ayun. Yan ang ibig ko sabihin. Ngayon, iwan muna natin yan dahil may panahon para riyan dahil yan po'y ating pag-aaralan sa mga serye. Kumbaga sumasagot lang muna tayo no? Opo. Tuloy natin to. Pangiparinig namin sa inyo, may kasama po siya rito, pakinggan po niyong mabuti, ano ang kanilang pinag-uusapan. Ito po. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki. At ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. Saan iaatang ang pamamahala man doon po sa balikat. Sa ulo ba? Hindi. Baka sa ulo. Hindi. Ba't si Manalo kung magpatong ng kamay sa ulo ipinapatong? Abay, mali. Oo, mali. Okay, kasi pakinggan mo rito sa 22 ng Isayas, ha? Talagang hindi sa ulo ipinapatong. Ito, pakinggan niyo. At ang katungkulan sa sambahayan ni David ay iaatang po sa kanyang balikat. Saan iaatang na niya? Sa balikat? Oo, talaga. Hindi sa ulo. Sa Biblia po naman ay maliwanag nating mababase kung paano isinasagawa ang tinatawag na ordinasyon o pagpapatong ng kamay. Mababasa po natin sa Biblia yan, letra por letra. Ito ho ang katunayan. Babasahin po natin ang pahayag ng Apostol Pablo dito sa 2 Timoteo 1:6 sa Magandang Balita Biblia po. Bakit sa Magandang Balita? Dahil dito ipinaalaala ko sa iyo na maging masigasig ka Nakakahalata ba kayo mga kababayan? Nakahalata sa kayo? Bakit sa Magandang Balita babasahin? Kasi dito sa regular na Biblia wala yun Kaya sa Magandang Balita niya babasahin. Pinatatanong ko lang sa inyo that to prove their wrong faith and wrong stance, they will resort to so many translations of the Bible. Kasi dito sa Bibliang regular na ginagamit, miski sa King James Version, wala naman nakalagay na sa ulo ipapatong nakakita sila ng kakampi. Sa Magandang Balita. Oo. Alam mo kung sino nagsali ng Magandang Balita Biblia? Sino po? Ang Protestante at Katoliko. Alam mo kung ano ang paniniwala nila tungkol sa Protestante at Katoliko? Ano po? Babasahin ko muna. Itong Magandang Balita Biblia po kasi ay ang bagong saling ito'y bunga ng halos 5 taong pagsisikap ng lupong tagapagsali na binubuo ng mga Protestante at mga Katoliko. Therefore, ang nagsali nito, puwersa ng Katoliko at Protestante. Ano ang sabi ng kanilang pasugo, kapatid na Joseph? Sa issue ng pasugo, Agosto 1961. Ano ang sabi nila sa kanilang pasugo? Ganito po ang maliwanag na pagkakasulat.
Kaya sa wakas ng lathalang ito, dapat na nating itakwil ang mga paring Katoliko at ang mga pastor protestante. Bakit? Sapagkat sila'y mga ministro ni Satanas. Ganon. Ang sabi nila, yan daw mga paring Katoliko at mga protestante, mga ministro ni Satanas, yung mga miyembro naman. Tuloy. Dapat din nating itakwil ang Iglesia Katolika at ang iba't ibang Iglesia Protestante sapagkat sila'y hindi sa Diyos, kundi sila'y kay Satanas o sa demonyo. Ayan. Therefore, ang nagsalin nitong Bibliang babasahin nila, mga sa demonyo. Tama. At mga kay Satanas. Ayon po sa kanila yan. Ayon sa kanila. Hindi tayo nagsabi. Sabi yun ng kanilang pasugo na ang mga Katoliko raw protestante sa demonyo raw. Nagsali ng Biblia. Kinuha ngayon nila yung salin ng mga demonyo. Para patunayan yung kanilang maling paniniwala. Ganun nga po. Bigyan natin ng kaligayahan nila. Kaya natin silang basahin yung salin ng mga demonyo. Diba? Ito sa 2 Timoteo 1:6 sa Magandang Balita Biblia po. Dahil dito ipinaalaala ko sa iyo na maging masigasig ka sa pagtupad sa tungkuling tinanggap mo sa Diyos nang ipatong ko ang aking mga kamay sa ulo mo. Napakaliwanag po ang sinasabi dito ng Apostol Pablo na ang pagpapatong ng kamay ay sabi niya, nang ipatong ko ang aking mga kamay sa ulo mo. Hindi sinabi po rito, kapatid na John, kapatid na Rene, na ipinatong ko sa balikat mo. Hindi ko gano'n. Meron no siyang tungkuling tinanggap. Yun ang pagkaministro. At ang paraan, kaya natanggap po niya, niliwanag naman ni Apostol Pablo, nang ipatong ko ang aking mga kamay sa ulo mo. Pero hindi nakaluhod. Po siya ni Apostol Pablo ng mga kamay sa Timoteo. ulo. Sa ulo. Dati ang kanyang Pero hindi nakaluhod yung naging pinatungan argumento ko sa po. kaliman. Bakit Ano? daw? Dalawang kamay pinapatong sa ulo ng inoordina ng tagapamahalang pangkalat na ismantalang. Hindi naman daw sinasabi sa Biblia ang dalawang kamay. Kung may nakasulat man daw pong Mga kamay. hindi naman niliwanag ang dalawang kamay. Baka nasa isip ni Mr. Eliseo Soriano, kaluwang kamay na yung Apostol Pablo. Kaya naalala ko ito nakasulat po sa Isaiah 5:20. Ito angkop na angkop kay Mr. Eliseo Soriano. Kawawa kayo, mga baliktad ang isip. Ang mabuting gawa ay minamasama. Ang masama naman ay minamabuti. Ang kaliwanag ay inaaring dilim at ang kadilim ay liwanag ang turing. Mapait na apdo ang sabi matamis at ang matamis ay minamapait. Hindi ba itong talatang ito applicable kapatid na rin kapatid na rin? Baliktad ang isip. Meron din sinasabi si Nabalis kapatid na rin dyan sa pagpapatong ng kamay. Idinipensa po kasi niya, sige noong Soriano. Pinagsanggalan. Sa paniniwala niyang na ididepensa, na ipagsasanggalang niya. Pero ang totoo, sa halip na maidepensa, lalo po nitong inilalagay sa kahihiyan si Ginoong Eliseo Soriano. O pakinggan po niyo ang sinasabi naman ni Ginoong Navales. Yung ginagamit mong basihan ng Biblia, 2 Timoteo, sa saling magandang balita, Biblia sa saling Katoliko, wala ka din naman letra por letra, may mababasa ka ba yung ordinasyon yun, kapatid Balesti? Wala nga. Walang ordinasyon doon. Ang mababasa mo nga naman ng letra por letra, ang papatong ng kamay sa ulo. Ba't pinapatungan ng kamay sa ulo? Yan ang ating tanong. Pakinggan niyo at balikan natin ang magandang balita Biblia sa 2 Timoteo, Kapitulo 1 at versikulo 6. Ganito ang sinasabi at inyong pakinggan. Datapat dahil dito pinaalala ko sa iyo na maging masigasig ka sa pagtupad sa tungkuling tinanggap ko sa Diyos. Nang ipatong ko ang aking mga kamay sa ulo mo. O kaya, yun ay tumanggap ng tungkulin sa Diyos. Pero ibig bang sabihin, yung pagpapatong ng kamay sa magandang sali, magandang balita Biblia, yun ay antimano agad ay ordinasyon. Hindi kami tumututol, na ito'y ordinasyon. Pero sagutin mo, ordinasyon ba ito o hindi?
Ang narinig po ninyo na nag-uusap yung dalawang pantas ni Ginoong Soriano, si Navales at si Reste. Eh parang mga lata ng bagoong na walang laman yung dalawang yun. Hindi ko maintindihan kung ano talaga ang kanilang paninindigan. Ano pa sabi ni Ginong Navales? Iulit mo lang yung kapiraso kung anong comment kay Brother Danit kay kapatid na... Konti lang. Narinig po ninyo na nag-uusap yung dalawang pantas ni Ginoong Soriano, si Navales at si Reste. Eh parang mga lata ng bagoong na walang laman yung dalawang yun. Hindi ko maintindihan kung ano talaga ang kanilang paninindigan. Ano eh? Tingnan natin. Para raw kayong dalawa ni Brother Resty, na dalawang lata ng bagoong Opo. na walang laman. Oh, sabi nung Alam mo, mayaman yung bagoong, karaniwan na yun ngayon, hindi nilalagay sa lata eh. Bakit po? May asin kasi. Ganun ba? Mabubulok. Hindi, yung lata, maaagad maano. Magkakaroon ng contamination. Kaya ang asin ngayon, sa modern technology, nilalagay yung bagoong nilalagay sa mga bote. O kaya plastic. Yung boteng kristal o kaya plastic. Hindi sa lata Hindi sa lata. Eh kayo raw, para raw kayong lata ng bagoong na... Walang laman. Walang laman. Ano naman ang masasabi mo ron? Abay, ang sinasabi po nito, una, ako nang sasagot nito, kapatid na Josel, ano? Oo. Dahil ito si, ano ba ito? Maliit na ito? Mas malaki sa katawan mo ang kayabangan mo, iho. Ngayon, yung sinasabi daw natin, kapatid na Josel, ang usapan doon, kasi natatandaan ko, dala ko ang tape ngayon, Brad Josel, eh. Na ang tinatanong doon, magandang balita Biblia. Pero kung napansin po ninyo ang pagliligaw nito, bakit ka pupunta sa Amplified? Eh, ang pangako mo yung magandang balita Biblia, doon mo babasahin. At kaya tayo nagkaroon ng letra por letra, kung natatandaan mo, ang sabi mo noon, saan mo mababasa, letra por letra dyan sa magandang balita na yan na Biblia ang ginagamit ninyo, na yan ay hindi ordinasyon. Sumagot ako, saan mo naman mababasa? Diyan sa letra por letra din, diyan sa magandang balita, Na yan ay Biblia. ordinasyon. Na yan ay ordinasyon. Kaya nga sila gumamit ng amplify dahil meron dong ordination. Opo, pero hindi sa magandang balita, Biblia niya binasa. Ngayon, Kaya- pinakita pa, ipa-plus mo ikaw ulit, baka wala si Mr. Navarro. Opo, meron po kami niyan i-plus awa mo, ng Diyos. i-plus mo ito. Hindi ho amplified version ito. Ito the Bible in 26 translations in English. O, di ba, no? Kasama na dyan yung... Baka meron naman sila dahil marami silang pere. May abuluyan kasi sila ng Webit sa Santa Cita. Oo nga po. Wala naman sa Biblia yun eh. Marami sila nito. Pero, wag namang hamakin si Brother Danny. Meron kami niya. At parang pinatutsada pa yung pamimigay ng Biblia para bang hindi mabuting Para binibigyan pa ng kulay yung namimigay naman ng Biblia yung mga yan eh. Hindi kasi nila magawa yun eh. Sa kanila, hindi sila namimigay ng Biblia. Bawal pang Mababasa yung sa Biblia eh. miyembro. Mababasa eh. Kaya ito kung banatan pa naman si Brother si Reste at si Dane, makinig karamel. At ito masasabi ko lang. Ngayon, ganito yun. Alam mo kasi, ang pinanggalingan lahat niyan itong pasugong ito eh. Opo. Diyan nag-umpisa istorya niyan eh. Kasi ito, pinun ako. Apo. Unang-unang pinun ako rito, mali naman yung nakaluhod. Opo. Bawal yun eh. Ba't tinan nyo, nalumuhod si Cornelio. Basahin natin. Ito, nakaluhod kay Mr. Manalo saka pinapatungan ng kamay sa ulo eh. Ganito po nakasulat sa gawa sa 10:25. At nangyari na pagpasok ni Pedro ay sinalubong siya ni Cornelio at nagpatira pa sa kanyang paanan at siya'y sinamba. Tatapwat, itinindig siya ni Pedro na sinasabi, magtindig ka, ako man ay tao rin. Ayaw ng mga apostol na merong sa harap nilang tao eh. Gagawa ng act of worship. Yung pagluhod, act of worship yun Opo, eh. nasa Biblia. Kaya ayaw ni San Pedro. Ito naman, feeling good siya eh. Opo, yung amo ni Kabularan pinaluhod. Pero ang kanilang katuwiran po, kapatid na Eli, yun ang gusto ko lang pong mapunto kanina, ay ang basehan nila, yung pong nasa magandang balita, Biblia. Na papatungan ng kamay sa ulo. Opo. Pero walang nakaluhod doon. Opo. Saan mo mababasa ang Biblia na nang mag-ordina mga apostol pinatungan sa ulo yung nakaluhod? Nakaluhod. Granting na pinatungan sa ulo.
Kaya ako tutol, ano? At katunayan, wala nga rito sa Biblia ito, kaya lumipat sila ng version eh. Sa Magandang Balita Biblia eh. Alam mo naman yung Magandang Balita Biblia, ayon sa kanila, salin niya ng mga demonyo Opo, at nilikot daw yan ng Oo. mga pari. Sila may sabi, ang mga Bakit paring Katoliko at ginagamit saka mga protestante sa demonyo, ginagamit nila para patunayan yung kanilang maling paniniwala. Ngayon, ang sabi nila, sa ulo nga raw, papatong. Kaya ako naninindigan na hindi sa ulo dapat ipatong ang kamayan. Bakit po? Kasi merong napakalaking simbolismo ng ulo ng isang lalaki. Ano? Pakinggan nyo sa 11:3 ng unang Korinto. Tatapwat, ibig ko na inyong maalaman na ang pangulo ng bawat lalaki ay si Kristo at ang pangulo ng babae ay ang lalaki at ang pangulo ni Kristo ay ang Diyos. Huwag kang aalis yan, Brother William. Ang ibig sabihin ni Pablo, gusto kong malaman nyo, sabi niya sa mga kapatid, ang ulo ng lalaki, ang pangulo, si Kristo. Ha? Apo. Ang pangulo ng babae ay ang lalaki. Ang pangulo naman ni Kristo ay ang Diyos. Apo. Ano? Ano ibig sabihin ni San Pablo dyan? Sa GIS. Dahil dito'y nararapat na ang babae ay magkaroon sa kanyang ulo ng tanda ng kapamahalaan dahil sa mga anghel. Meron sinasabi si Pablo na yung mga babae pala dapat magkaroon sa kanyang ulo ng tanda ng kapamahalaan dahil sa mga anghel. Merong ibig tukuyin dito ang apostol eh. Alam mo kung ano yon? Ituloy-tuloy mo sa 7, kapatid na Willie. Sapagkat katotohanan ang lalaki ay hindi dapat maglambong sa kanyang ulo. Palibhasa ay larawan siya at kalwalhatian ng Diyos. Tamo, bawal pala sa lalaki maglambong, ano? Opo. Takpan. Hindi dapat natakpan o maglambong ang ulo ng lalaki sapagkat siya ay, yung kanyang ulo, larawan ng at kalwalhatian ng Diyos. Ha? Ganun lang pagkakasabi, kapatid na Willie? Opo. Hindi dapat lambungan ng lalaki ang kanyang ulo sapagkat larawan at kalwalhatian ng Diyos. Yung ulo ng lalaki. Opo. Sino ba yung larawan at kalwalhatian ng Diyos na ulo ng lalaki? Si Kristo. Si Kristo ang wika, ang pangulo ng lalaki. Kaya, yung isang Kristiyanong lalaki, bawal ng Diyos magturban eh. Kagaya ginagawa ng mga Bombay. Bawal din yan na maglambong, kagaya ng ginagawa ng mga Muslim. Kasi, sagrado ang kahulugan ng ulo ng lalaki sa Biblia. Sumisimboliko yan kay Kristo na larawan ng Diyos. Di mo dapat natalokbungan yan eh. Di mo dapat lambungan yan. Kaya sa lalaki, bawal ang mahaba ang buhok eh. Pakinggan nyo, tuloy natin yung talata. Hindi baga ang katalagahan din ang nagtuturo sa inyo na kung may mahabang buhok ang lalaki ay mahalay sa kanya? Mahalay daw ang wika sa lalaki ang mahaba ang buhok. Ngunit, tatapwat kung ang babae ang may mahabang buhok ay isang kapurihan niya. Bakit? Sapagkat ang buhok sa kanya ibinigay na pangtakip. Ayon. Kaya pala naman ang buhok ay kailangan ay sa babae mahaba ang buhok. Kasi yung kanyang buhok, yun ang simboliko ng kanyang lambong eh. Yun ang kanyang takip. Tinatakpan ng ulo ng babae dahil may nakakataas pa sa ulo ng babae. Ang ulo ng babae, lalaki. Kaya kailangan takpan, may nakakataas pa eh. Pero ikaw, lalaking Kristiyano, huwag mo lalagyan ng takip ang ulo mo o lalambungan. Masama yun, mahalay. Dahil kaya nga kung may mahaba kang buhok, parang nilalambungan mo yung ulo mo, mahala yun. Dahil ang ulo ng lalaki si Kristo. Yan ang simboliko ng ulo ng lalaki. Pagkatapos ngayon mag-oordina ka, papatungan mo yung ulo ng lalaki. Na? Opo. Masama Di pa para rin. bang mataas ka pa kay Kristo dahil pinapatungan mo nung kamay mo yung ulo na simbolo ng ulo ng lalaki na si Kristo. Yan ang hindi naiintindihan ni Bularan. Pinagtatanggol niya lang itong ginagawa ng kanyang leader na labag sa Biblia. Labag sa aral ng mga apostol. Na yung lalaki, yung ulo mo, lambungan mo, mali yun. Yung lalaki, hindi dapat na takpan ng ulo, lambungan, dahil
yun ay larawan at kaluwalhatian ng Diyos. Si Kristo ngayon, yung ulo ng lalaki. Opo. At bawal nga sa lalaking magpahaba ng buhok at mahalay, dahil mahalay nga naman na si Kristo ay talukbungan mo. Dahil yun ang simboliko ng iyong ulo. Di ba? Opo. Tapos ngayon bawal magpahaba ng buhok. Bawal lambungan. Papatungan mo naman ng kamay yung ulo. Si Kristo, ba't mo papatungan si Kristo? Ayun. Labag yun sa kalooban ng Diyos. Kaya ako tutol na yung pagpapatong ng kamay, yung ordinasyon, hindi sa ulo ginagawa yun. Opo. Kaya lang sila nakakita ng kakampi nang sila'y makiside sa mga demonyo. Opo. Nabasahin nila yung magandang balita Biblia. Dahil sila may sabi, ang Katoliko at Protestante sa demonyo doon lang sila makakakuha ng batayan. Kaya ginamit. Kaya sa Amplified, wala namang ulo Opo. Di ba? Wala doon. Kaya masasabi natin, yun ang hindi alam ni Bularan and Company. Ayun. Kaya tayo tutol dun sa ulo, ipapatong ang kamay. At ang sabi ko, kung ang pag-uusap pagpapatong ng kamay o pagbibigay ng tungkulin, alam mo kasi, yung pagpapatong ng kamay, hindi naman literal yan na gagawin mong papatong mo yung kamay mo Hindi. May simboliko sa Biblia, yung kahulugan ng pagpapatong ng kamay. Yung laying on of hands na nanggaling pa sa mga matandang kasulatan. Pakinggan nyo sa Bilang 27. Ganito ating mamabasa. Ganito po sinasabi sa 27 at 16. Patuloy. Maghalal ang Panginoon, ang Diyos ng mga diwa ng lahat ng laman, ng isang lalaki sa kapisanan, na makalalabas sa harap nila at makapapasok sa harap nila at makapaglalabas sa kanila at makapagpapasok sa kanila upang ang kapisanan ng Panginoon ay huwag maging parang mga tupa na walang pastor. At sinabi ng Panginoon kay Moises, ipagsama mo si Josue na anak ni Nun, isang lalaki na kinakasihan ng Espiritu at ipatong mo ang iyong kamay sa kanya. Anong kahulugan ng pagpapatong ng kamay, kapatid na Willie? Tuloy. At lalagyan mo siya ng iyong karangalan upang sundin siya ng buong kapisanan ng mga anak ni Israel. Ang kahulugan pala sa Biblia, originally, ng pagpapatong ng kamay, yung pagpapass on nung katungkulan, yung dignidad, yung karangalan ng pagiging leader. Ano? Apo. Ng pagiging mangangaral. Yun kumbaga, ay paglalagay ng tungkulin. Kaya tama yung nasa amplified version Opo. Ha? Opo. Paglalagay ng tungkulin Excuse me. Yung kahulugan ng pagpapatong ng kamay, ano? Opo. Paglalagay ng tungkulin. Saan mo ba ilalagay ng tungkulin? Sa ulo ba? Si Kristo yung lagyan ng tungkulin sa balikat inilagay. Kaya yung sinasabi ko sa balikat. Kaya sinabi nila, yun na ikang karikature nyo, parang nasa ulo hindi ka ako papunta sa balikat yun. Sabi ko gano'n, sa balikat yun. Sabi ko doon kay Brinyosa. Dinagdagan, sabi, yung pala kay galing sa ulo, dadaos-dos sa kamay. Ganun Yung wala agad ang naman tayo kanilang, sinasabi, ginagawa nila gano'n, ano? Opo. Yan ang laban nila Bularan Desperado kasi itong grupo ito. Sa bagay po. Nakakita kasi sila after 80 years, more than 80 years, nakakita sila ng kalaban Hindi that nila makes kaya. sense. Opo. Na kalaban na ang itinututol sa kanila, hindi nila masagot hanggang ngayon. Oo nga po. Sige, sagutin mo na ngayon. Nakahanda ka na bang sagutin? Kung ano yung 3 hangin? May 4 na hangin sa Apokalipsis. Isa lang ang pinaliwanag nyo, mali pa paliwanag. Asan yung 3? Ang sagot ni Kabularan sa akin nung araw, wala ka sa Biblia yan. Nasa kukote mo yan. Sabi ka, nasa kukote raw yung 3 hangin. Opo. Sabi ko naman, natuwa ako. Bakit ho? Wala pala sa kukote niya, nasa kukote ko. Tama. Kaya nga hindi niya masagot ang patunayan mo talaga may 4 na hangin. Dapat ilitaw mo yung 3 hindi na ituro sa kanya ng sugo niya. Opo, Yung nakamatay 3. na. Huling sugo na yun. Paano yun? Wala na. Wala na magtuturo sa kanya ng 3. Wala na. Kaya hanggang hindi niya alam yung 4 na hangin kung ano yun Ganun naman. Saka yung 4 na anghel hindi ba? Ngayon, ang ibig ko sabihin dyan, kaya tayo tutol na ang kamay ipapatong sa ulo. Hindi kasi ang ulo nagdadala ng tungkulin
Ang balikat po. O ang balikat, tinan mo nung pasanin yung krus. Saan pinasan? Sa balikat. Wala namang yun. Saan ka nakakita pinasan yung krus? Balikat. Sa ulo. Maaari pa yung tindang maruyat, ginatan, tulo. Pero magpapasang ka ng tungkulin, ano? Ng burden. Dito nilalagay, ha? Tama. Dapat natin maintindihan. Ngayon, ang hinahanap nila yung literal na pagpapatong ng kamay. Kaya ang tanong ni Bularang kanina, ikaw ba, Soriano? Tatanungin kita, Mr. Eliseo Soriano. Nung ikaw ba'y ordinahan ni kapatid na Perez, saan ba ipinatong ang kamay? O baka na ikaw sa balikat ba? O baka na akbay ang kalangay? Akala mo inordinahan ka na. Sabi ka. Baka raw naakbayan lang ako, Pinalagay nyo ng... pinalagay ko na patungan. Alam ko naman yung kamay na ipapatong, Hindi naman literal na kamay yun, Ayun. At hindi naman literal na dapat ipatong sa ulo yung literal na kamay. Di ba? Opo. Actually nga, nung patungan si Timoteo, may tinanggap siya tungkulin, Pero sa ibang pagkakataon natin pag-aralan yan, baka hindi natin matapos, Tuloy muna natin ang ligaya, kapatid, na nakakaligayang panoorin itong mga manggagawa ng multo, Diba? Kasi gumagawa sila ng multo na nilalabanan nila. Wala naman tayo sinabi, dinadagdag nila. Pero may napansin lang po ako doon, kapatid na Elig, hindi ko lang mapalagpas. Kung ito'y totoong sinasabi po nila na ito'y ordinasyon, markado na kaya sila nagkaroon ng batayan, magandang balita, Biblia, na sabi nila isali na sa demonyo. Kung gayon, pinagbibintangan kayo kanina na kayo raw ay nanggaya sa kay Armstrong. Eh, sino naman ang nanggaya? Mismo'y sa demonyo. Ng pagpapatong ng kamay sa ulo. Eh, di sila kabularan ng nanggaya, mismo'y sa demonyo. Dahil ang batayan niya, yung magandang balita, Biblia, nasaling sa demonyo. Paano tayo pagbibintangan nito ni Ramil na tayo ay nanggagaya kay Armstrong? Lumilitaw, kayo ang nanggaya ng ordinasyon ninyo sa mga sa demonyo mismo. Sino kaya ka mo? Yan ang sagutin mo, Ramel. Tama, Brad Danny. Sino kaya ka mo ngayon ng lata ng bagoong na wala naman? Tingnan natin kung tatagal ka. Tuloy natin. Mahaba-haba ito, Yeah. Meron pa kami na ipakikita at iparirinig sa inyo na taliwas na turo, kakatwa na turo nitong si Mr. Eli Soriano. Panoorin at pakinggan po natin. Sa panahon na pinagpanulo ni Judas, si Cristo. Kasi po sa Marcos na 50, 51, 52. Nung dinakit na po siya, di ba po, nakalagay doon yung, at iniwan siya ng lahat at nagsitaka. Sino po yung nagsitaka? Si mga apostol po ba? Basahin po natin. Gis. Marcos 50. 50 po ba? G50? Ay, 14.50. 14.52. Araw-araw ay kasama ninyo ako sa templo na nagtuturo at hindi niyo ako hinuli. Ngunit nangyari ito upang matupad ang mga kasulatan at iniwan siya ng lahat at nagsitaka. Dapat yan hanggang 52 lang yung binasa. Dali dapat yan hanggang 52, hanggang 50 lang binasa ni Brother Willie. Ano? Ngayon, ang pupuntusan nila ito. Tuloy natin, kapatid namin. Araw-araw ay kasama ninyo ako sa templo na nagtuturo at hindi niyo ako hinuli. Ngunit nangyari ito upang matupad ang mga kasulatan at iniwan siya ng lahat at nagsitaka. Ayun. Ang umiwan po sa kanya, yung mga dumadakip sa kanya. Iniwan, di ba pa dinakit siya? Ba't po siya iniwan? Hindi ho siya dinakit nung oras na yon. Iniwan siya ng lahat ng dumadakip sa kanya at tumakas. Wala akong sinabing kawalo. Maliwanag po na ating Wala akong sinabing kawalo. ang paninindigan ni Mr. Eliseo Soriano na dyan daw po sa Marcos 14.50 ang nag-iwan sa ating Panginoong Jesucristo yung mga kawal na darakip sa ating Wala naman Panginoong ako sinabing Jesucristo. kawal kanina. Doon sa sinabi mo na ang dapat sana si Mr. Soriano ang nagtanong. Como patutunayan natin mas tama yung nagtanong kaysa sa tinanong. Kasi ang pamagat naman ng programa niyo, magtanong kay Soriano. Kaya hindi pwedeng siya ang magtanong. Dapat doon, no? Magtanong ka, Soriano. Oo, dapat ganun sana. Sabi niya, ang nag-iwan sa ating Panginoong Jesucristo ay ang mga kawal. Yung nasa Marcos 14.50 ang pinag-uusapan ko. Sabi naman nung nagtanong,
Hindi po ba ang mga apostol, Mga alagad. mga alagad? Pati babasa tayo ng talata. Yung ding talatang yon. Dito po sa Magandang Balita, Biblia ko babasahin. Bago natin ipapasa sa kanya, para lang maintindihan nyo mga kababayan, no? Pinupunto niya rito na ang sagot ko raw, ang tumakas ay Yung mga kawal. Bagaman wala akong sinabing Opo. mga kawal, kundi sabi ko, yung dumadakip sa kanya. Ganon. Ngayon, babasahin nila sa Magandang Balita Biblia na ang tumakas yung mga alagad. At sa iba pang mga talata, babasahin nila, mababasa naman nila talaga mga alagad. Yan. Pero gusto kong anyayahan kayo sa isang mas malalim na pangunawa sa Biblia. Basahin natin 14:50 yung kapatid na Willie, no? Opo. Itaas mo dun sa mga bandang 46 o 47. Ikaw na bahala. Apo. 46. At siya'y sinunggaban nila, at siya'y kanilang dinakip. Tatapwat isa. Dinakip na, hindi pa. Sa 46, dinakip na, hindi pa. Dinakip po. Dinakip na. Apo. Sinunggaban nila si Kristo at siya'y dinakip. Ano nangyari? Tatapwat isa sa nangaroon ay nagbunot ng kanyang tabak at sinugatan ang alipin ng dakilang saserdote at tinagpas ang kanyang tainga. Nako, tagpas ang tenga ni Malco. Dakpin nyo ba naman yung maestro ni Pedro si Pedro nakadukot ng Tabak. ng tabak. Nanabak, tanggal yung tenga ni Malco, baksak sa lupa Ano? Ayan ang dapat nyo maintindihan. Dinakip na siya, pero nagkaroon ng kumusyon Ha? Hindi natuloy agad Alam mo bakit? Nanaga si Pedro Ano nangyari? Tuloy. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, kayo bagay nagsilabas na parang laban sa isang tulisan na may mga tabak at mga panghampas upang dakpin ako? Ayon, tuloy. Araw-araw ay kasama ninyo ako sa templo na nagtuturo at hindi ninyo ako hinuli. Ngunit nangyari ito upang matupad ang mga kasulatan. At iniwan siya ng lahat at nagsitaka. Yun ang tanong ng tao, sino raw yung umalis at nagsitaka? Apo. Yan. Ngayon, ang sagot ko, yung dumadakip. Ayun, dahil hanggang doon lang binasa ni kapatid na Willie sa 50. Apo. Gusto kong anyayahan kayo sa pangyayari. Nung palang dinakip siya, dinakip na Apo. Hawak na siya Nanaga si Pedro Tanggal ang tenga ni Malco. Ano sumunod na pangyayari rong kapatid na Willie? Ganito Nung po. matanggal yung tenga ni Malco. Puntahan po natin ang aklat ni San Juan. San Juan. Ito po'y nasa 18 at 10. Si Simon Pedro nga ay may tabak, ay nagbunot nito at sinugatan ang alipin ng dakilang saserdote at tinagpas ang kanyang kanang tainga. Kanan, ha? Opo. Niliwanag pa, kanan tenga pala natamaan ni Pedro, no? Tuloy. Ang pangalan ng aliping yaon ay Malco. Si Malco pala yung tinabak ni Pedro. Ano nangyari? Sinabi nga ni Jesus kay Pedro, isalong mo ang iyong tabak. Ang sarong sa akin ay ibinigay ng Ama, ay hindi ko baga iinuman. Kaya dinakip si Jesus ng pulutong at ng pangulong kapitan at ng mga punong kawal ng mga Hudyo at siya'y ginapos. Diyan ang nangyari, kapatid na Willie, ay pinaliwanag kung sino yung nataga, si Malco, at ang tumaga, si Pedro, at ang tinaga, kanan tenga, tanggal. Ano sumunod na pangyayari, kapatid na Willie? Ganito naman po ang nakasulat sa aklat ng Mateo sa 26 at ang talata po ay 51. At narito, ang isa sa mga kasama ni Jesus ay iniunat ang kanyang kamay at binunot ang kanyang tabak at sinugatan ang alipin ng dakilang saserdote at tinagpas ang kanyang tainga. Nang magkagayoy, sinabi sa kanya ni Jesus,
isauli mo ang iyong tabak sa kanyang lalagyan, sapagkat ang lahat ng nagtatangan ng tabak ay sa tabak mga mamatay. O inaakala mo baga na hindi ako makapamamanhik sa aking ama at padadalhan niya ako ngayon din ng mahigit sa 12 pulutong na mga anghel? Yan din pangyayari na yan ang sinasabi, ano, kapatid na Willie? Apo. Punta ka naman kay Lucas. Ganito naman po ang sinasabi rito sa aklat ni San Lucas. Ito naman po'y nasa 22 at ang talata po ay 49. At nang makita ng mga kasama niya ang mangyayari, ay kanilang sinabi, Panginoon, magsisipanaga-baga kami ng tabak at pinaga ng isa sa kanila ang alipin ng dakilang saserdote at tinagpas ang kanang taingan niya. Tatapwat, sumagot si Jesus na nagsasabi, pabayaan ninyo sila hanggang dito. At hinipo niya ang tainga ng alipin at ito'y pinagaling. Ayon. Ang dapat maintindihan dito sa pangyayaring ito, nung palang managa si Pedro, dinakip na si Kristo Dahil sa pagkakadakip na yon, nanaga si Pedro, tanggal ang tenga ni Malco. Apo. Kanan. Ang ginawa ni Kristo, kinuha yung tenga At Pinabituli. Pinagaling. Apo. Ngayon, kung ikaw si Malco, kawal ka, o alipin ka ng dakilang sacerdote, nung tumakas kaya yung mga tao, kasama siya o hindi? Siyempre, kasama na siya. Huwag mo naman sabihin, tutuloy pa ni Malco, dumaki-maki-dakit-dakit. Ha? Sige, kakabularan, sagutin mo ito sinasabi ko. Tumuloy pa ba si Malco na nakidakit-dakit pa kung dinakit man siya? Ikaw man ang matagaan at nung oras din na yun ay nagumaling, hindi ka na dadakit. Di ba? Oo nga po. Kaya, kung sabihin ko man na kasama si Malco, yung kawal na, sabi mo, na tumakas, mali ba yun? Kasi nga, yun ang nasa isip ko nun hindi lang nabasa ng buo ni kapatid Lawel na ito, Malcong ito, na isa sa dadakip, na pinagmilagruhan ni Kristo Kaya nga, ang sagot ko ron, kung matatandaan nyo, hindi agad-agad doon sa pagkakataon dahil nagkaroon ng intervening factor Ano yon? Nadakip na, nanaga si Pedro, dinikit ni Kristo. Pero alam mo, may pagsunod pang pangyayari Ano po? Hindi naman agad nadakip na agad si Kristo Pagkatapos nung idikit niya yung tenga ni Marco Alam mo kung ano sumunod na pangyayari? Balik sa Marcos 14. Ganito po ang kasulat dito sa 14 at 46 patuloy. At siya'y sinunggaban nila at siya'y kanilang dinakip. Tatapot isa sa nangaroon ay nagbunot ng kanyang tabak at sinugatan ng alipin ng dakilang saserdote at tinagpas ang kanyang tainga. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, kayo bagay nagsilabas na parang laban sa isang tulisan na may mga tabak at mga panghampas upang dakpin ako? Araw-araw ay kasama ninyo ako sa templo na nagtuturo at hindi ninyo ako hinuli. Ngunit nangyari ito upang matupad ang mga kasulatan at iniwan siya ng lahat at nagsitakas. At sinundan siya ng isang binata na nababalot ng isang kumot ang katawan niyang hubot-hubad at hinawakan nila siya. Tatapwat, kanyang binitiwan ang kumot at tumakas na hubot-hubad. Kita mo, nagkaroon pa ng isa pang kumusyon Bukod sa ginawa ni Pedro, na nanaga, at nagkaroon pa ng healing session doon, dahil it will take time, dinampot yung tenga, kasalit-salita dyan, tinagpas natural na wala yun, tinagpas pinagaling ni Kristo. Meron pang isang intervening factor dyan May isang binatang hubot-hubad. No? Na itong binatang hubot-hubad na ito, sumunod kay Kristo. Ha? Ngayon, ginawa nitong mga dadakip, hinawakan ngayon itong binatang hubot-hubad, siya ngayon ang dinakip. Alam mo nangyari? Ano po? Nakatakas, iniwanan na yung kumot, nagtatakbo na lang hubot-hubad. Ayan.
at saka lang, ultimately, saka lang dinala si Kristo. Kaya marami ng pangyayaring na naganap. Yan ay natupad para matupad ang kasulatan. Iniwan siya ng lahat. Ano? Pero alam mo bang merong hindi nag-iwan sa kanya, kapatid na Willie? Sino po? Si Pedro. Hindi naman nagsita kasi. Si Pedro, lumayo-layo lang ng banda konti, pero sumunod pa rin. Kaya pagdating dun sa kay Caiphas, nakilala si Pedro. Kung itutuloy mo ba sa nakilala si Pedro eh. Ano, Paul? Gusto mo ba na talakayin natin ito? Tsaka yung iba pa? Si Ginoong Ramos nga ayaw eh. Alam na alam niya na kapag tinalakay niya yan mas malaking damage ang pupunta sa inyong iglesia eh. Writer ka pa naman ng pasugo, hindi ka nagbabasa ng pasugo. O sabihin mo sa akin, nagbabasa ako. Yun, lalo masama. Nagbasa ka, hindi ka nakaintindi. Bobo! Dapat palitan na pangalan mo eh. Ang pangalan mo, Leopoldo Gibara. Mula ngayon, ang pangalan mo sa akin, Leopoldo Gibana! Ayan. Tay si Eli Carig, yung architect na ministro ninyo, ha? Bago namatay yan nagkausap kami yan at sumulat pa nga sa akin yan Sinabi niya ang pananaula, sinalaula ninyo. Sinalaula ng mga iglesia ni Cain yung kanya sambahayan. Gusto nyo? Ihayag ko rito? Personalan din lang ang gusto ninyo yung isang pagsamba sa Makati na isang anak ng ministro sa iglesia ni Cain ang nagreklamo na yung anak niya, hindi niya na sinasabing di umano'y panganay, anak daw niya, sinabi niya sa pagsamba, hindi ko anak ito. Tignan ninyo, kamukha ito ng inyong Di ko na lang masabi rito Sana buhay pa si Ginong Aniceto Bunag Siya inutusang mag-ayos ng kaso na yan Documented na yan. Ikaw, Ramil, Rene, Panoncillo, yung kabadi-badi mo sa Iloilo, bumaliktad na. Nakuna na namin ng video. Humanda ka. Lahat kayo, akala nyo, nakakatakas kayo sa pananagutan pinaggagawa ninyo. Pilat papel, mag-apunti po kayo. Tiyak ko, hindi nyo alam ito Yung mga nag-aaral sa paaralan. Ito po, dala ko rito ang isang leksyon sa pagsamba na ang petsa po ay Agosto 28, 1938. Ang naghanay po ng leksyon ito ay si Ginoong Felix Manalo mismo. Ito po. At pirmado po siya rito. Ayan Nakikita po niyo yung pirma niya. Ang paksa po ng leksyon ay ito. Ang kalagayan ng iglesyang itineo ni Kristo ng italikod at ang panunumbalik sa dating landas. Dito po sa pasimula, sa ikatlong bahagi ay ganito ang nakasulat. Ganap na pagtalikod taong 538. Ikalawang Tesalonica 2:7, 6, 4 at 3. Dito po mapapansin ninyo na noong una meron silang petsang tiyak na sinabi na noon ganap daw na natalikod ang tunay na iglesia. Pero ngayon, hindi na ganyan ang kanilang turo. Kaya nga, sabi ko nung una pa lang, Brother Josel Ano po? Kaya nga ako malis yan, pabago-bago ng aral itong mga ito Walang may matinong kaisipan na tatanggaping aral ng Diyos yung pabago-bago at pamali-maling aral na yan. Alam mo, Paul, hindi ko alam kung bakit naging tagapagturo at naging ministro ka dyan sa iglesia ni Manalo. Hindi ka marunong usap ng marangal At hindi ka marunong bumasa ng body language o pakiramdam ng iyong mga superior. Sukat kantihin mo yung Rosita Trillanes na yan. Dapat, hindi mo kinanti yan sapagkat si Ginoong Iranyo Manalo ayaw niya makanti yan. At si Ginoong Teopilo Ramos. Sino ba itong si Rosita Trillanes? Dating miyembro po ito ng Iglesia ni Manalo na nagreklamo na siya raw ay ni-rape. Ano, Paul? Gusto mo ba na talakayin natin ito? Saka yung iba pa?
Si Ginoong Ramos nga ayaw eh. Alam na alam niya na kapag tinalakay niya yan mas malaking damage ang pupunta sa inyong iglesia eh. Alam mo, Paul, hindi ko alam kung bakit naging tagapagturo at naging ministro ka dyan sa iglesia ni Manalo. Hindi ka marunong usap ng marangal eh. At hindi ka marunong bumasa ng body language o pakiramdam nung iyong mga superior. Sukat kantihin mo yung Rosita Trillanes na yan. Dapat, hindi mo kinanti yan sapagkat si Ginoong Iranio Manalo ayaw niya makanti yan. At si Ginoong Teopilo Ramos. Sino ba itong si Rosita Trillanes? Dating miyembro po ito ng Iglesia ni Manalo na nagreklamo na siya raw ay ni-rape. Ano, Paul? Gusto mo ba na talakayin natin ito? Saka yung iba pa? Si Ginoong Ramos nga ayaw eh. Alam na alam niya na kapag tinalakay niya yan mas malaking damage ang pupunta sa inyong iglesia eh. Writer ka pa naman ng pasugo, hindi ka nagbabasa ng pasugo. O sabihin mo sa akin, nagbabasa ako. Yun, lalo masama. Nagbasa ka, hindi ka nakaintindi. Bobo! Dapat palitan na pangalan mo eh. Ang pangalan mo, Leopoldo Guevara. Mula ngayon, ang pangalan mo sa akin, Leopoldo Gibana! Ayan. At kung nagustuhan ninyo ang napanood ninyong video, please like, subscribe, share, and comment. At maraming salamat sa mga sumusuporta sa pamamagitan ng GCash. At marami pa kayong mapapanood na hindi pa na-upload sa internet. Maraming salamat sa panonood.